guys! So, welcome ulit sa aking channel. So, ngayon ay pag-uusapan ulit natin ang isa sa mga legit na pagkakakitaan. Pero bago po yan, please like and share ng ating video and pa-subscribe na rin po ng ating channel. So, ayun na nga guys, pag-uusapan natin ngayon kung paano ba tayo magbebenta sa Shopee ng walang puhunan. Yes guys, walang puhunan. So, wala tayong ilalabas na pera o kapital sa business na ito. So, nag-work ito sa akin guys kasi dito talaga ako nagsimula. Ito yung una kong ginawa since nag-set up ako ng online shop ko sa Shopee. Since lagi ko naman ginagamit ang Shopee, lalo na yung mga panahon ng pandemic. And lalo na sa panahon natin ngayon, sa hirap ng buhay, kahit gusto nating magnegosyo, guys, pero wala tayong perang pangkapital, ang hirap mag-umpisa, diba po? Ang alam ko, madaming mami dyan ang naghahanap ng mga pandagdag pagkakakitaan, lalo na ngayon na mahal na yung mga bilihin. Kaya kailangan nating magkaroon ng mga alternatibong pagkakakitaan. So, I hope makatulong itong isi-share ko sa inyo ngayon guys. And makapagbigay inspirasyon na rin and encouragement na kahit na wala po tayong puhunan, ay pwede po tayong magsimula ng ating sariling business. Online business. So, ito yung mga ginawa ko guys, yung mga pre-love items namin o yung mga well-love items namin dito sa bahay na kailangan ng i-let go. Take note guys ha, yung mga pre-love na sinasabi ko yung mga in good conditions naman po. Yung mga bagay na pwede pang pakinabangan ng iba, yung mga bagay na, yung mga items dito sa bahay na hindi na nagagamit. So, yun, mga ganun guys. Take note lang guys ha, kapag naglagay tayo ng mga ganito sa Shopee, siguraduhin lang natin na ilagay natin sa description box na pre-love items yung mga to para less expectations yung mga buyer natin, para ma-manage na rin natin yung mga expectations nila, para malinaw sa kanila, para clear sa kanila na yung mga items na nakikita nila sa ating online shop ay mga pre-love items o mga well-loved items na. So, ilagay din natin sa description box kung ito ay very good condition, very used items, or slightly used items. Guys, let's be honest po sa mga ilalagay natin na condition ng mga item para hindi nila tayo i-rate ng pagka baba-baba and hindi rin sila mag-comment ng mga negative sa ating page. So, kailangan i-build natin yung trust ng mga buyers natin o yung mga bibili ng mga items natin para bumalik ulit sila sa atin, bumili ulit sila, or better yet, i-recommend pa nila tayo or i-recommend nila yung page mo sa mga friends nila o sa kamag-anak nila. O diba mas lalawak yung or mas dadami yung ating buyers or customers, diba guys? Yung mga pre-love items guys na karaniwang nakikita natin dito sa bahay natin, and for sure ito yung mga needs o kailangan talaga na pwede natin ilagay sa Shopee store natin. Una guys ay yung mga pre-love clothes natin. So I'm sure marami na kayong mga clothes na di nyo na nagagamit. So, imbis na itago natin sa mga cabinet o mahiwagang bowl natin, why not pagkakitaan na lang, diba? Kapag nakita natin na in very good condition pa ito, why not ibenta na lang kaysa naman sa masira kakatago, diba guys? And I'm sure madami dyan guys, mas gusto ang mga pre-love items kaysa sa mga bago. I myself, masasabi ko na mas prefer ko ang pre-love items kasi bukod sa mas mura, yung ibang damit o mga ibang pre-love, mas maganda pa yung tahi nila kaysa sa mga new clothes na nabibili sa mall. Lalo na madami sa atin ang nagtitipid or tight budget. So, pwede nating ilagay sa Shopee store natin yung mga pre-love clothes natin. Mga pre-love clothes ng mga baby natin, ng mga anak natin o ni mister, pwede din po yun guys, as long as in good condition po siya at mapapakinabangan pa po ng iba.
Pero of course, guys, kailangan nating piliin yung mga maganda pa, maayos pa, okay pa yung mga color, hindi yung mga kupas-kupas na. So, yung mga damit dyan, na pwede na nating i-declutter sa mga closet natin. Gawan natin ng picture na kaaya-aya sa paningin ng mga buyers para mas maengganyo sila na bumili sa ating Shopee store. Guys, huwag kalimutan na ilagay sa description box yung conditions ng mga ilalagay nating mga items. So, pangalawa na pwede nating ilagay sa ating Shopee store ay ang mga pre-loved toys. So, sobrang laki din guys yung market ng mga toys ngayon. Mapa online man yan, online store o yung mga physical store. Alam ko, madaming mga toys, yung mga kids nyo, and yung mga iba, hindi na nila ginagamit o nakakalat na lang. Diba? Kasi syempre, kunyari yung mga baby natin, lumaki na sila. So, yung mga dating toys nila, hindi na nila pinapansin. O, kaysa naman sa masira, guys. So, ibenta na lang po natin. As long as in good condition pa po itong mga to. Yan, pwede natin ilagay sa Shopee store natin para ibenta. Of course, again, kailangan natin i-check yung mga conditions ng mga toys, guys, ha. Huwag natin kalimutang ilagay sa description box yung mga conditions ng mga toys. And be sure na ilalagay natin, guys, na pre-love item tong mga to para hindi na sila mag-expect ng kung ano. And be sure na lahat na ilalagay natin, guys, na pre-love ay mapapakinabangan pa. Huwag po nating ibenta yung mga laruan na battery operated na nakahit lagyan ng battery ay hindi na gumagana. So, kailangan yung maayos at gumagana pa din po, guys. Kumbaga, functional pa din po ang mga ito. Maganda, guys, yung mga items na good as new na mga pre-love. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, guys, wala tayong ilalabas na pera. Ang kailangan lang natin gawin ay kuhanan ang ating mga pre-love items ng magandang picture na pwede nating i-post sa ating Shopee store. Maayos at malinaw na picture, guys. Next, guys, is yung mga pwede rin po yung mga pre-love books natin sa bahay. Yung mga books ng mga kids natin na hindi na nila nagagamit. Yung mga books na kompleto pa po yung mga pages nila, guys. So, dahil nga yung mga books na binibenta sa mga physical store ay medyo expensive. So, yung mga iba na buyers is mas hinahanap nila or naghahanap sila ng mga pre-love books. So, yun guys, hanap lang kayo sa bahay nyo ng mga items na hindi nyo na masyadong nagagamit or hindi na talaga ninyo ginagamit na pwede pang pakinabangan ng iba. So, pwede po natin ibenta yun sa ating Shopee store. Kaysa naman sa masira lang or tuluyan ng masira, ibenta na lang po natin. Make sure guys na itong mga items na to ay mapapakinabangan pa. Yun guys, yung mga ways na pwede nating simulan para kumita tayo through Shopee na walang nilalabas na puhunan o pera. Tiyaga lang talaga guys. Samahan na din natin ng diskarte. So, doon po nagtatapos ang ating video. I hope na nakatulong po ito sa inyo. At maka-encourage din sa inyo na madaming paraan guys para makaumpisa tayo ng negosyo natin kahit wala tayong pera na pang kapital. So, pwede tayong mag-umpisa sa ganito, ng mga pre-love items lang muna yung mga ipopost natin sa ating Shopee shop. And then, kapag medyo madami na tayong napagbentahan at may puhunan na tayo guys, so pwede na nating dagdagan yung mga ipopost nating items sa ating Shopee store. Yun guys, please like and share ng ating video and pa-subscribe na rin po ng ating channel. Thank you!